shout out sa inyong lahat. Ayan, so it's Sunday afternoon dito sa Romania. Sobrang lamig. So, nagkakape ako. Nasa bahay lang ako. So, hindi kasi ako yung lumalabas. Pag Sunday, talagang ginagawa ko yung rest day. So, by the way, my name is Lisa. I'm from Philippines. I'm currently working and living in Romania. So, meron na po tayong agency dito. Ayan, so, isi-share ko po ang aking experience sa inyo. Kasi tayo, marami ang ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa Romania. Ang problema sa ating mga kababayan, in general sa mga gustong pumunta dito sa Romania or sa mga nandito na sa Romania, in general, talagang experience ko ito halos araw-araw. Pag tayo kasi ay papunta pa lamang sa Romania, excited tayo. Yung, sige, ma, basta tulungan mo kami, tulungan ganyan. Walang problema kasi pagdating ko dyan sa Romania, talagang seryoso ako, maano ako sa trabaho, magpapakabait ako, whatever. So, sa madalit sabi, bago tayo pumunta dito sa Romania, alam natin yan kung magkano yung sahod natin. Dalawa lang. First, magkano ang sahod natin. Ang pangalawa, kung ilang taon ang kontrata natin. Diba, bago kayo pumirma dyan sa Pilipinas, bago kayo pumunta dito sa Romania, or kahit saang bansa, yung mga cross country, galing ng Hong Kong, galing sa ibang country. Alam natin yan kung ilang kontrata ang ating pinirmahan pag kinuha tayo ng employer. Alam natin yan kung magkano ang sahod. Diba? Pumirma tayo dahil gusto natin. Dahil ito ay tinatanggap natin. So, ibig sabihin tayo ay seryoso. Diba? Pagdating dito sa Romania, 1, 2, 3, 4 na buwan, mag-uumpisang magreklamo si kabayan. Na pangit ang amo, na ang liit ng sahod, natatapusin ng 1 taon na kontrata, hindi na magre-renew. So, dapat po tayo hindi ganyan. Kasi, once na nandito na tayo sa Romania, nag-iiba na yung mga isip natin. Yung iba, gustong umalis, hindi pa nga nagwa 1 year. Yung iba, marami ang sinasabi na kisyong maliit ang sahod. Dahil nakakakita sa ating komunidad, sa ating community, na may mga posting na malalaki ang mga sahod. Ang mga posting sa ating community ng mga trabaho, ito po ay para sa walang trabaho at mga finish contract. Hindi po ito para sa inyong mga baguhan na lumipat sa ibang amo. Huwag po nating gagawin ito kasi dito tayo nasisira ng mga Pilipino. Isipin po natin na ang dami na nating mga kakompetensyang bansa sa pagpunta dito sa Romania. So, inuulit ko, bago kayo pumirma ng kontrata, isipin ninyo, ang sahod kung magkanong offer, ang kontrata ay 2 years kontrata yan. Hindi na pagdating dito sa Romania, nakalimutan mo na at kunyari hindi mo na naintindihan ang iyong pinirmahan. So please lang, para din sa inyo yan, para sa, yung record ninyo yan na malinis talaga kayo. Please lang, tapusin natin ang ating kontrata pag tayo ay pumunta dito sa Romania. After ng yung first na kontrata, yun, mag-demand ka na ng sahod, pumunta ka na kung saan mo gusto. 'Di ba? Pero please, isipin natin at panindigan natin ang ating pinirmahan. Ito ang sahod ko pagdating ko sa Romania ng 2 years. After, ang kontrata ko is 2 years. So, dapat, yan lang dalawa ang kailangan nating malaman. Hindi na pagdating dito, ay, pwede ba akong pumunta sa ibang bansa?
kahit wala pang ID, pwede ba akong lilipat na ng after paglabas ng ID ko kahit 6 months pa lang, 5 months pa lang? Please, wag po natin gagawin ito. Kasi inuulit ko, dito tayo nasisira ng mga Filipino. Marami ng mga employer ang nagsasabi, marami din ang mga Pilipinang hindi seryoso. Which is, hindi natin masisisi dahil totoo. Totoo, in general, totoo naman talaga, di ba? So inuulit ko, please, kailangan buong puso ninyong tanggap kung magkano ang first na sahod mo pagpunta dito sa Romania at isipin mo yan na iyan ay within 2 years mong sahod maliban kung ang ating mga employer ay mga generous, di ba? So sana maintindihan ninyo, inuulit ko sa mga baguhan at sa papunta pa lang, ito lang dalawa ang dapat nating pagfukusan. So inuulit ko, maraming salamat, bye!